Okay, sa mapagpalang araw mga kateknisyan, mga ka-DIY, mga ka-master, meron po tayo ditong repair na amplifier. Ito ay mababa lang naman ang wattage nito, mga 3 auto lang naman ito. So medyo may kalumaan rin ito, pero sabi lang naman ng customer ay na-stuck lang daw ito dahil sa bundok ng bahay nila. Minsan ay walang power, napuputulan ng kuryente, pero ito ay matagal na stuck. So ayan, binuksan po natin. Bale, sabi ng may-ari, nalinisan na daw niya ito. So, meron pa rin mga dumi sa loob. Pero tanggalin natin ang board, yung may heatsink na yan, yung main amp niya. At atin linisan muna. Tsaka tayo mag-check ng bias. Ayan, may mga screw po yan sa likod. So, kailangan natin tanggalin yan. Kasi nakaharang sa mga screw sa ilalim, so hindi natin matanggal ang board. So ito na, natanggal na natin yan. So linisan muna natin yan kasi ang dami pa talaga at medyo yung ibang paan ng pyesa ay medyo kinalawang na. So pagkatapos nating linis ito ay mas magandang i-resolder muna natin. Ano pala muna, bali check voltage muna natin, check muna natin yung bias. Okay, ito na tapos na nating linisan. So ikabit natin yung supply sa main amp. Ayan, itong blue na yan. Yan yung hinihila natin. So yan ang supply ng main amp. So ikabit muna natin yan. Tapos atin pong check natin yung bias. Ayan. So hanapin ko muna yung outlet sa ilalim eh. Okay, kunin muna natin yung ibang mga tools natin. So, yan yung tester. Kinuha muna natin. Tapos yung outlet sa ilalim. Yan yung switch sa gilid lang. Mali, makikita nyo naman yung kamay ko mag-switch. So, ayun yung cord. Mali, sasaksak po natin. Ayan. Tapos, i-switch on natin yung main switch sa amplifier. Ayan, i-switch po natin. Ayun. Okay, sukatin natin yung magkatabi na yan na transistor, power transistor. Ayan. So, nasa 0.3 po yan. Ayan. 0.3 po ang kanyang bias. Pero sa kabila, ay wala pong bias. 0-0. Ganon din yung sa kabila. 0-0 rin. So, ano pala na yan, yung connection pala ng magkatabi na yan, ay hindi po yan siya ang magpares. Bale, yung pares po niya ay andun yung kaharap doon sa kabila. Yung vertical po. Ayan. So, hindi po sila horizontal ang pag magkapares. So, resolder muna natin lahat ng kasi ang daming lost connection. Saka natin i-check bias ulit. Okay, ayan. Tapos na nating resolder. So, ngayon i-testing naman natin. Ayan, pindutin natin ang main switch. Ayan, tapos sukat tayo ng voltage and bias. Bali, base emitter ang sinusukat natin dyan na transistor. So, ganoon pa rin, 0-0 pa rin yung sa kabila. Yan, pinatay muna natin. Silipin natin sa kabilang portion. Dito tayo sa ground to speaker. So, 39 volts. Ganoon din sa kabila, parehas na 39 volts. Tapos sa main supply niya sa collector ay nasa 40 volts siya. Okay, so silipin natin sa kabila. Ayun, may nakita tayo na open ang jumper. Bali, supply pala yan sa driver. Lahat ng output transistor ay may supply, pero yung jumper na yan papunta yan sa driver. Sa driver na driver na transistor yung bago papunta sa main output na transistor. So yun, bali jumperan po natin yan. Okay, ito kabitan na natin ng jumper. So ayan,
Yun wala na. Pinalitan na natin yung jumper. Ayan, testing na natin. Ayan. Okay. Check natin. Switch on natin ang power. O, bias natin. Ayun, 0.1. 0.1 po ang bias. Ayan, 0.1. Lahat po yan, 0.1. Yung 0.3 kanina, naging 0.1 na. Tapos yung 0.0 naman ay naging 0.1. So, mababa ang bias nito. Sabi ng may-ari ay matagal na daw ang amplifier na to. So, matibay talaga to kasi mababa lang ang bias. Matagal masira. Yan. So, sa speaker out niya, wala na ring voltahe. Yan. So, kabit na natin yung ano na to. Yung power transistor. Yan. So, sukat tayo ulit ng voltahe. Yan. So, 0.1 pa rin. Lahat 0.1. Tapos nag-trigger on na po ang relay niyan. Ayan. So, normal na po. Okay na. So, sa speaker out tayo. Ayun. 0.0. Ayan. Ayun. Testing na tayo. Battle mode activated.